Mabuti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Ba't ginabi ka yata ng uwi ngayon? Ang tagal kasing dumating ni paring Abel eh. Kaya ginabi na kaming napasahuran. Tapos ang lakas pa ng ulan kaya nagpatila na rin muna kami. Ang mga bata nga pala. Kanina pa nakauwi si Orson galing trabaho. Si Bianca na lang ang wala pa. Ha? Anong oras na? Bakit wala pa siya? Pinuntahan na nga ni Orson yung kaklase na lagi niyang kasabay umuwi eh. Baka kasi magkasama sila at nagpatila lang ng ulan kung saan. Baka nga inabutan lang ng malakas na ulan sa daan. Hindi naman ugali ng anak natin na magpagabi ng uwi. Oo nga, teka. Basa yung damit mo. Mabuti pang magbihis ka na muna. Baka mamaya magkasakit ka pa niyan. Ako na lang ang maghihintay dito. Paano kasi kung kailan malapit na kami rito, tsaka naman bumuhos ang malakas na ulan? Sa susunod magdala ka na ng payong. Alam mo naman na ganitong buwan maulan talaga. Agad namang tumalima si Antonio sa utos ko. Habang ako'y naupo muna at saka huminga ng malalim. Nasa 30 taon na kami nagsasama ni Antonio at may 3 anak. Si Arlon ang panganay namin na may asawa at anak na at nakatira sa ibang barangay. Ang kasama na lang namin sa bahay ay pangalawa naming anak na si Orson. Nakasalukuyang nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga karton na malapit dito sa amin. At ang bunsong anak naming si Bianca. Nakasalukuyang nasa unang taon pa lang ng kolehiyo. Dahil nag-iisang babae at bunso sa magkakapatid, masyadong mahigpit ang asawa ko sa bunso namin. Mula nang tumuntong ito sa paaralan, hatid sundo na namin ito ng asawa ko. Maliban na lang nitong nagkolehiyo na. Meron kasi itong nakakasabay sa pagpasok at pag-uwi galing eskwelahan. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayan ang paglapit ni Antonio. Wala pa ba sila? Wala pa Bakit kaya pati si Orson natagalan din? Mabuti pa susundan ko na si Orson. Baka kung saan pa yun nakarating. Oh, nandyan na pala si Orson Nasaan ang kapatid mo? Bakit hindi mo kasama? Kasi po, hinanap ko pa sa bahay ng mga kaibigan niya. Hindi po kasi sila magkasama ni Janice. Nauna daw po kasi siyang umuwi kaysa kay Bianca. Ano? Nasan kaya ang kapatid mo? Bakit naman iniwan ni Janice ang kapatid mo? Silang lagi magkasama sa pag-uwi. Tinanong ko nga po sa kanya kung bakit. Sabi po niya, ayaw daw sana niyang iwan kaso po mapili si Bianca. Nasaan na kaya ang kapatid mo? Bakit hindi pa siya umuwi? Sana naman walang nangyari masama sa kanya. Ang mabuti pa, Orson. Samahan mo ako sa barangay. Hihingi tayo ng tulong kay Kapitan. Sasama ko sa inyo. Huwag na. Dito ka na lang. Baka umuwi ang anak natin at walang maabutan ni isa sa atin. Sige, mag-iingat kayo ha. Madulas pa naman ang daan ngayon. Tinanaw ko pa ang mag-ama ko habang naglalakad palayo. Pinagsalikop ko pa ang mga kamay ko at saka umusal ng mahinang dasal. Ayoko lang sambitin kanina sa asawa ko. Pero iba ang nararamdaman kong takot ng mga oras na yon. Pumunta ako sa kusina at kinuha ko ang magnaregalo kay Bianca nung nakaraang kaarawan nito. Habang naghuhugas kasi ko kanina, aksidente yung dumulas sa mga kamay ko. Ayokong isipin na may pahiwatig ang pagkakabasag ng mag na to. Ngunit lumipas lamang ang ilang oras ay hindi pa rin dumarating ang mag-ama ko. Dahil sa matinding pag-aalala, hindi rin ako makaramdam ng antok. Nang makarinig ako ng mga paparating na yabag, agad akong tumayo sa pagkakaupo ko at lumapit sa may pinto. Ang mag-ama ko na nga ang parating. Parehong laylay ang mga balikat nila nang pumasok. Bakas din sa kanila ang pagod. Ano nangyari sa paghahanap nyo? Sinuyod na namin ang buong lugar at bumalik din kami sa eskwelahan. Maging mga kaklase niya pinuntahan na namin. Pero walang nakakaalam kung nasan si Bianca.
Pinayuhan kami ni Kapitan na ipagbigay alam na sa otoridad bukas kapag hindi pa rin umuwi ang anak natin ngayong gabi. Sana naman wala nangyaring masama sa anak natin. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan si Bianca. Hindi kaya may nobyo ang anak natin na hindi niya sinasabi? Iniisip mo bang nagtana ng anak natin? Posible naman, di ba? Baka natutong maglihim ang anak natin dahil sa paghihigpit natin sa kanya. Imposible ang sinasabi mo, Antonio. Mabait at masunurin ang anak natin. Hindi niya magagawang maglihim sa atin. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Ipagdasal natin na sana walang masamang nangyari sa anak natin. Sa natitirang oras bago mag-umaga, pare-pareho kaming hindi na natulog. Si Orson ay maagang pumanaog, hindi pa man nagbubukang liwayway para puntahan ang kuya nito sa kabilang barangay. Kahit mabigat ang pakiramdam ko, naghanda pa rin ako ng almusal naming mag-asawa. Ngunit nang nasa harapan na kami ng hapagkainan, pareho naman kaming hindi makakain. Nakatitig lang si Antonio sa pagkain sa harapan. Samantalang ako, kanina pa pinipigil ang mapabulalas ng iyak. Ang mabuti pa, pupunta na ako sa pulisya para i-report ang pagkawala ng anak natin. Sasama ko sa'yo. Hindi rin kasi ako mapapakali dito. Dumito ka na lang. Baka biglang dumating ang anak natin. Susubukan ko rin maghanap sa ibang lugar. Baka sakaling may nakakita kay Bianca. Antonio, wala naman siguro nangyaring masama kay Bianca, di ba? Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Hintayin na lang natin ang makabalik ang anak natin. Kasi kahapon, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan natin, aksidenteng nabasag ang mug na paboritong lagyan ng inuming tsokolate ni Bianca. Naisip ko lang na baka meron yung pahiwatig. Walang ibig sabihin yun. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-isip ng masama eh. Nakalimutan mo na ba ang kasabihan ng mga matatanda noong araw? Hindi makakatulong ang sinasabi mo. Mabuti pa, lalakad na ako. Sana makita ba na ang anak natin? Huwag ka nang umiyak. Mahahanap din natin si Bianca. Nasundan ko na lang ng tingin si Antonio habang kinukuhang sombrerong buli na nakasabit sa may dingding at saka pumanaog na ng bahay namin. Itinabi ko na lang ang pagkain dahil lalo ako nawalan ng gana ng maiwang mag-isa. Lumabas din ako ng bahay at nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay. Nagbabaka sakali akong may nakakita kay Bianca. Pero lahat sila ay iisa ang sinasabi. Huling nakita nila si Bianca nung umaga na papasok ng eskwelahan. Bigurin na umuwi ng araw na yun si Antonio. Dahil sa pagkawala ng anak namin, hindi na muna siya pumasok sa trabaho. Ayaw din sanang pumasok muna ni Orson sa trabaho nito. Pero pinayuhan siya ng itay niya na kailangan niyang pumasok pa rin sa pinagtatrabahuhan. Siya na lang daw ang bahala maghanap kay Bianca. May 1 linggo na mula nang mawala ang anak natin. Kumusta na kaya siya? Miss na miss ko na si Bianca. Tinapat na ako ng pulis na may hawak ng kaso sa pagkawala ni Bianca. Maaari daw, patay na ang anak natin. Hindi maaaring patay na ang anak natin. Sino ba ang pulis na yun para sabihin na patay na si Bianca? May ebidensya ba siya? Nakita ba niyang patayin ang anak natin, ha? Ayoko rin isipin pero paano may papaliwanag ang parang bulang pagkawala ng anak natin? Mas matatanggap ko pang nakipagtanan na lang siya sa kanyang nobyo kaysa malamang patay na siya. Maghahanap kami ni Arlon sa kabilang bayan o kahit saan pa kami makarating. Basta, mahanap lang si Bianca. Hanapin niyo si Bianca.
Ayokong tanggapin ang sinasabi ng pulis na yon. Gagawin ko ang lahat para makita lang namin si Bianca. Pero, aaminin ko, nawawala na rin ako ng pag-asa na matatagpuan pa natin siya ng buhay. Pati ba naman ikaw, Antonio? Ganyan din ang iniisip. Kinukutuban na kasi ako ng hindi maganda. Maniniwala lang ako na wala na nga si Bianca kapag ako mismo ang makakita sa wala ng buhay na katawan niya. Nang araw na yun, muling umalis ang asawa ko kasama ang anak naming panganay. Ako naman walang tigil ang pagdarasal na sana bumalik na sa amin ang anak ko. Saktong 10 araw na nun, nang dumating ang 2 barangay tanod sa bahay. Mag-isa lang ako nun. Dahil umalis na naman ang mag-ama ko para hanapin si Bianca. Kinailangan ko di umanong sumama para kilalanin na natagpo ang bangkay sa isang abandonadong bahay, di kalayuan sa bahay namin. Biglang bumuway ang tayo ko. Mabuti na lamang ay maaga pa akong nahawakan ng isa sa kanila. Nang matiyak na ayos na ako, kabado akong sumunod sa kanila. Wala pang 15 minuto na marating namin ang lugar. Marami na rin mga tao ang nakikiosyoso. Hinawi ng 2 barangay tanod ang mga tao para makadaan kami. Habang palapit kami sa abandonadong bahay, tila ayaw nang humakbang ng mga paa ko. Sa daming naglalaro sa utak ko, namalayan ko na lang na nasa loob na ako. Napatingin ako sa natatakpan ng sako at bumaba ang tingin ko sa paa na isang sapatos na lang ang nakasuot. Nang makita ko yun, tuluyan na akong napahagulgol at nilapitan ng katawan at inalis ang sakong nakatakip dito. Hindi na halos makilala ang mukha nito dahil sa matinding pinsalang natamo. Punit-punit din ang suot nitong uniforme. Hindi ko napigilan na mapahagulgol. Kahit masangsang na ang amoy ng katawan nito, niyakap ko pa rin ng mahigpit. Dahil sa pagdadalamhati, hindi ko namalayan ang pagdating ng asawa ko't si Arlon. Ilang sandali pa, dumating na rin si Orson. Bianca, anak, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Ang anak natin! Antonio! Ang anak natin! Bianca! Anak ko! Ang anak kong si Arlon ay napahagulgol na rin sa sinapit ng kapatid. Pinagbuntunan nito ang dingding ng lumang bahay. Paulit-ulit nitong sinuntok ang dingding hanggang mabutas yun. Paulit-ulit rin siyang sumisigaw habang umiiyak. Puno naman ng simpatsya ang tingin na ipinupukol sa amin ng mga tao. Ayon sa medico legal ng anak kong si Bianca, ginahasa daw muna ito bago pinalo ng matigas na bagay ang mukha nito, na naging dahilan para mabasag ang bungo nito at malagas ang ngipin sa harapan. Sa burol ng anak ko, sa ibabaw ng kabaong nito naglagay kami ng sisiw. Hindi rin kami umaalis sa tabi ng kabaong nito. Ang 2 naming anak at mga mababait naming kapitbahay ang nagtulong-tulong para sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Magbabayad ang taong gumawa nito sa anak natin. Buhay ang kinuha niya. Buhay din ang dapat na maging kapalit. Paano mo mapagbabayad ang taong gumawa nito sa anak natin kung hindi naman natin siya kilala? Nararamdaman kong nasa malapit lang ang salarin. Sinong gagawa nito sa anak natin? Wala tayong mga naging kaaway. Marunong naman tayo makisama at kahit ang mga anak natin. Hindi ko alam kung anong kasalanan natin para parusahan tayo ng ganito. Tay, meron pong gusto makipag-usap sa inyo. Sino naghahanap sa akin? Ninong po ni Bianca,
Si Mang Abel, nasa labas po siya. Bakit hindi siya tumuloy? Gusto daw po niya kayong makausap ng sarilinan. Sige, lalabas muna ako. Ikaw na muna dito, Orson, sa tabi ng kapatid mo. Teka lang, Antonio. Anong kailangan yung pag-usapan ni paring Abel? May kinalaman ba to sa nangyari kay Bianca? Saka na ako magpapaliwanag, Rosa. Napakunot na lang ang aking noo habang sinusundan ng tanaw ang asawa ko. Mula sa bukas na bintana namin, tanaw ko nang lapitan niya si paring Abel. Iginiya pa siya ng kumpare namin malayo sa mga tao sa paligid. Lalo akong nagtaka sa ginawang yun ng kumpare namin. Habang nakatingin ako, pakiwari ko ba nagtatalo ang mga ito sa kung anong bagay? Napaiyak pa ang asawa ko habang hawak sa magkabilang balikat si paring Abel. Nawala lang ang atensyon ko sa kanila nang lumapit sa akin ang mga kaklase ni Bianca. Hinarap ko muna sila at nakipaghuntahan sandali. Ginunita din nila kung gaano kabait at kakalog na kasama ang anak ko. Kaya labis sila nabigla sa sinapit nito. Hangad din nilang makuha ang hustisya para rito. Ilang sandali lang, iniwan na nila ako. Tsaka ako naman naalala na sulyapan muli ang asawa ko at ang kumpare namin. Ngunit wala na sila sa kinatatayuan nila kanina. Orson, alam mo ba kung saan nagpunta ang tatay mo at si paring Abel? Nakita ko po silang umalis kanina. Hindi ko po alam kung saan sila pupunta eh. Hindi naman kasi nagpaalam ang itay. Ganun ba? Ang Kuya Arlon mo, Kasalukuyan po niyang kausap si Kapitan. may balita na ba kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng kapatid mo? Sa pagkakarinig ko po kanina sa pinag-uusapan nila, baka daw po adik ang gumawa nun kay Bianca. Pero wala naman napapabalitang adik sa lugar natin ah. Yun nga po ang sabi ni Kuya Arlon kay Kapitan eh. Pero giniit lang ni Kapitan na baka dahil lang dito sa lugar natin ang may gawa nun kay Bianca. Ewan ko. Parang mahirap paniwalaan na dadayo pa dito ang taong yun para gahasain at patayin ang kapatid mo. Tsaka, bakit natagpuan ang katawan ng kapatid mo malapit lang dito sa atin? Ibig sabihin lang nun hinarang siya habang pauwi dito sa atin. Baka sinamantala nung salarin ng malakas na ulan ng gabing yun. Ewan ko lang, Naya. Pakiramdam ko, merong itinatago yang si Kapitan eh. Hindi ko man lang kasi nakitaan ng simpatya sa atin eh. Baka akala mo lang yun. Mabait naman ang kapitan natin eh. Pakiramdam ko lang naman po yun na parang may tinatago siya. Tsaka po yung pulis na may hawak ng kaso ni Bianca, hindi ko po kursunada ang tabas ang dila niya. Kulang na lang kasi, sabihin niyang huwag na tayong umasa na mahuhuli pa ang salarin sa pagpatay sa kapatid ko. Tsaka na lang siguro natin yan pag-usapan kapag naihatid na natin sa huling hantungan ng kapatid mo. Opo, Nay. Pasensya na po. Nadala lang ako ng nararamdaman ko. Gusto ko na po kasi mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Bianca. Ako man anak, para na rin matahimik na ang kaluluwa ng kapatid niyo. May awa po ang Panginoon, Nay. Hindi niya hayaan na hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Bianca. Tama ka anak. Marami pang dumarating. Ang mabuti pa, tulungan mo muna ang kuya mo sa pagbibigay ng kape at biskwit sa mga nakikiramay. Opo, Nay. Mula ng gabing yun, hindi ko na nakita pang pumunta si paring Abel. Tikom din ang bibig ng asawa ko kung saan sila nagpunta nung gabing yun. Ang huling gabi ng lamay ng anak namin ay dinagsa ng napakaraming tao. Nagdagdag din ng mga mesa para sa mga nais magsugal. Buong gabi rin na nasa tabi ng kabaong ng anak namin ng asawa ko. Ni ayaw niyang kausapin ng mga taong nakikiramay. Hindi lang pagdadalamhati ang nakikita kong nakalarawan sa mukha niya. Maging ang matinding poot na nauunawaan ko naman. Ganon din kasi ang nararamdaman ko sa taong gumawa nun sa anak namin. Inabukasan naman ang buong pamilya namin ng bigat ng kalooban. Dahil ilang sandali na lang, ay ihahatid na namin sa huling hantungan si Bianca. Sa simenteryo bumahan ang pagdadalamhati at iyakan mula sa aming pamilya.
at sa mga taong naging malapit sa kanya. Habang walang tigil sa pag-iyak, nakaalalay naman sa akin ng asawa ko. Nang tumingala ako sa kanya, wala ring tigil sa pag-agos ng mga luha sa kanyang mata habang nakatiim ang anyo. Nang makauwi naman namin ng matinding kalungkutan sa buong bahay. Alam namin na hindi na yun magiging tulad ng dati. Kulang na ng halakhak ni Bianca na pumupuno lagi sa bahay namin. Bianca, hanggang ngayon iniisip ko pa rin na sana isa lamang itong masamang panaginip. Wala na tayong magagawa pa. Kinuha na sa atin si Bianca. Ang hirap lang tanggapin sa ganong pangyayari, mawawala ang anak natin. Alam kong mahirap. Pakiramdam ko, paulit-ulit akong tinatarakan ng punyal sa dibdib ko. Tuwing naaalala ko ang kalunos-lunos na sinapit ng anak natin. Sana naman mahuli na ang may gawa nun sa kanya. Higit sa sinapit ng anak natin ang mararanasan ng taong yun. Magtiwala ka lang. Makakamtan din ang anak natin ang hustisyang nararapat sa kanya. Napatitig ako kay Antonio. Tila kasi meron siyang ipinapahiwatig. Pero umiwas na lang siya ng tingin. Ayaw niyang salubungin ang mga mata ko. Ilang sandali na namayani sa pagitan namin ng katahimikan. Sinuyod ko na lang ng tingin ang buong kabahayan. Kahit saan ko kasi ipaling ang mga mata ko, si Bianca nakikita ko sa lahat ng sulok ng bahay. Napaiyak na naman tuloy ako. Matuli na lumipas ang isang linggo. Balot pa rin kami ng kalungkutan dahil sa trahedyang naganap sa pamilya namin. Napansin ko rin ang unting-unting pagbabago sa asawa ko. Bumalik na siya sa trabaho niya bilang mason. Ngunit imbis na maagang umuwi, lagi na lang siyang ginagabi sa pag-uwi. Katulad ng araw na yon. Inaasahan ko maaga siyang makakauwi dahil araw ng sahuran. Pero malalim na ang gabi nang dumating ito. Hindi ko na tuloy napigilang sitahin siya. Ganitong oras ba may trabaho ka pa rin? Mayroon lang akong kailangang asikasuhin. Ano naman? Mas mabuti nang wala kang alam. Baka naman dahilan mo lang yan. Ano ba yan tumatakbo sa isipan mo, ha? Na baka may iba kang babae. Kaya lagi ka na lang ginagabi sa pag-uwi. Sa tanda ko ba namang ito, pag-iisipan mo pang nambababae? Bakit hindi? Marami ang gumagawa niyan. Mula nung maging mag-asawa tayo, ni hindi yan sumagi sa isipan ko. Habang buhay ako magiging tapat sa iyo, Rosa. Kagaya ng pangako ko noon. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Bakit lagi ka nalang ginagabi ng uwi? Gaya ng sabi ko, mabuti nang wala kang alam. Mabuti pa, tara na magpahinga. Mag-usap muna tayo, Antonio. Pagod ako sa maghapon. Kung ayaw mo magpahinga, hayaan mo na ako. Nagpatiuna na sa pagpasok sa kwarto namin si Antonio. Hindi rin ako kumbinsido sa sinabi nito. Nararamdaman ko kasing meron siyang itinatago sa akin. Kung gaano kabilis na nakatulog ang asawa ko sa tabi ko, hindi naman ako dalawin ng antok. Labis pa rin ang pangungulila ko sa anak namin. Lagi pa rin laman ng mga panaginip ko ang masasayang sandali na kasama pa namin siya. At mapapalitan bigla ng malabangungot na nangyari dito. Kinabukasan hindi ko na nagisnan si Antonio. Sabi ni Orson maaga itong umalis. Saan na naman kaya pupunta ang tatay mo? Wala naman siyang trabaho ngayon na. Tinanong ko nga po kung saan siya pupunta eh. Sabi lang may kailangan lang daw siyang asikasuhin. Nahihiwagaan na talaga ako sa tatay mo. Nitong mga huling araw lagi na lang siyang gabing-gabi na kung umuwi. Naiisip ko tuloy na baka may ibang babae na ang tatay mo. Nay naman, hindi magagawa ng tatay yun sa inyo. Baka nga may inaasikaso lang yun. Baka may kinalaman sa kaso ni Bianca. Hindi naman kasi nagsasalita ang tatay mo.
Kaya tuloy kung ano-ano na ang mga pumapasok sa utak ko. Ipanatag nyo lang po ang kalooban nyo na hindi yun magagawa ng Itay sa inyo. Kayo lang ang nag-iisang babae sa buhay ni Itay. Ay, nahiya tuloy ako sa'yo. Sa tanda naming ito ng tatay mo, napag-isipan ko pa siya ng hindi maganda. Ayos lang po yun, Nay. Lahat naman yata ng mag-asawa dumadaan sa ganyan eh. Wala din yan sa edad. Maiba nga pala ako. Nakausap niya na ba ulit yung may hawak ng kaso ng kapatid mo? Nanggaling kasi ako doon nung isang araw eh. Hindi ko naabutan yung pulis na may hawak ng kaso ng kapatid mo. Di ba sabi naman namin sa inyo, huwag na kayong pupunta ron. Kami nang bahala ng Itay. Naiinip na kasi ako eh. Bakit tila napakabagal ng usad ng investigasyon? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino ang pumatay sa kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit gaano pa katagal, mabibigyan din ng hustisya ang pagkamatay ni Bianca. Gabi-gabi kong napapanaginipan ng kapatid mo. Hindi siya matahimik. Hindi siya makaalis sa kinaroroonan niya. Ako man po, may mga pagkakataon na nagpaparamdam siya sa akin. Lagi ko lang siyang kinakausap na huwag mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nabibigyan ng hustisya. Tayo na lang ang maaasahan ng kapatid mo kaya sa atin siya nagpaparamdam. Huwag natin siyang biguin. Napahagulgol na naman ako sa pagkaalala kay Bianca. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala ng unika iha namin ni Antonio. Panay naman ang alo sa akin ng anak kong si Orson. Nang araw na yun, pinayuhan din ako ni Orson na mas makakabuti kung itatago na lang namin ang mga gamit ni Bianca. Hindi naman porke nakatago kakalimutan na namin siya. Naisip kong baka mas makakabuti ngayon. Kaya ang ibang gamit katulad ng damit nito, inilagay ko muna sa karton. Maging ang mga larawan niya sa sala, si Orson na mismo ang nagtanggal at nagtago. Katulad din ng mga nagdaang araw, ginabi na naman si Antonio sa pag-uwi. Saan ka na naman nang galing ha? May inasikaso lang ako. May kinalaman ba sa kaso ng anak nating si Bianca ang inaasikaso mo? Oo. May balita na ba ang mga pulis kung sino ang nasa likod sa nangyari kay Bianca? Mula ngayon, huwag ka nang umasa na kikilos sa mga yon. Kahit kay Kapitan, huwag ka na ring makikipag-usap. Ha? Bakit naman? Paano natin mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin kung hindi tayo makikipagtulungan sa kanila? Wala silang magagawa para matulungan tayo. Bakit mo naman nasabi yan? Noon pa man, hindi na sila kumikilos para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng anak natin. Dahil alam nila kung sino ang salarin sa pagkamatay ng anak natin. Totoo ba yan, Antonio? Alam ko na kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng anak natin. Sino? Ha? Huwag mong sabihin na ang pamilya Dominguez ang tinutukoy mo. Oo, ang anak nilang may kagagawan. Kaya noon pa, duda na ako sa kinikilos ng kapitan natin Maging ang mga pulis na may hawak ng kaso ng anak natin. Paano ka nakakasiguro na may kinalaman nga ang anak nila sa pagkamatay ni Bianca? Dahil dito, hindi ito basta-basta mapupunta sa lugar na yon. Quintas, nakuha mo sa abandonadong bahay? Nakuha ko yan malapit sa katawan ng anak natin. Sa lalaking yun ang Quintas na to? Oo, may pangalan niyang nakaukit mismo sa kwintas. Ang sama niya! Paano niya nagawa yun sa anak natin? Humingi na ako ng tulong kay Paring Abel. Ngunit pati siya pinagbantaan. Natatakot siya sa kaligtasan ng pamilya niya. Nakaharap ko na rin sila. Kapalit ng pananahimik ko ay malaking salapi. Pero hindi ako pumayag. Anong gagawin natin? Hindi na ba mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bianca? Hindi ako papayag. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya sa anak natin. Hindi tayo mapera katulad nila. Paano tayo lalaban? Sa kanila na ang batas nila.
Pero hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin sa kahit anong paraan. Anong binabalak mo, Antonio? Hindi ako sinagot ni Antonio. Tumingin lamang siya sa kawalan at tumiim ang anyo. Kilala ko ang asawa ko. Hindi siya papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang anak namin. Nararamdaman kong meron siyang pinaplano. Piping dasal ko na sana mali ako ng iniisip. Pero lumipas lamang ang ilang buwan. Hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Bianca. Nabalitaan rin namin na umalis na sa lugar namin si Alfie. Ang salarin sa pagpatay sa anak namin. Ilang beses na po ako nagpabalik-balik sa estasyon ng pulis. Hindi na po humaharap sa akin yung pulis na may hawak ng kaso ni Bianca. Huwag ka nang umasa pa sa taong yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Ipasa Diyos na lang natin ang nangyari sa kapatid mo. Hindi maaari, Nay. Kailangan din natin kumilos. Anong magagawa natin kung makapangyarihan na may gawa nito sa kapatid mo? Kilala niyo na po kung sinong salarin? Oo. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo makakuha ng simpatsya sa kapitan natin. May palagay ako na alam din niya. Sino pong pumatay kay Bianca? Si Alfie Dominguez. Ang taong yun? Siya ang pumatay kay Bianca? Matagal na siyang may gusto kay Bianca. Hindi lang siya pinapansin ito. Minsan kasi nagsumbong siya sa akin. Pinayuhan ko siyang iwasan na lang hanggat maaari ang taong yun. Dahil hindi magandang reputasyon niya. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng tungkol sa bagay na yan? Nakiusap po sa akin si Bianca na huwag nang sabihin sa inyo. Ayaw niya po kasing mag-alala kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati ang ama mo. Hindi na rin naniniwala na mabibigyan pa ng hustisya ang kapatid mo. Gagawa po ako ng paraan. Kung kinakailangan lagi ako nasa estasyon ng pulis, araw-araw ko silang bubulabugin. Ang mabuti pa, huwag ka na lang mangialam pa. Hindi po maaari. Kapatid kong pinatay. Hindi ako tatahimik na lang. Tama ang nanay mo. Baka mamaya pati ikaw ay pag-initan nila. Mabibigyan din natin ng hustisya ang kapatid mo. Pero hindi na tayo lalapit sa kanila. Pero itay, Mabibigyan din natin ng hustisya ang kapatid mo. Pero hindi na tayo lalapit sa kanila. iniisip niyo po ba na ilagay sa mga kamay niyo ang batas? Maraming paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bianca. Nakikiusap ako sa inyo, itay. Kung ano man po ang binabalak niyo, huwag niyo na pong ituloy. Ayokong pati kayo mapahamak. Baka mabaliktad ang sitwasyon eh. Baka imbis ang taong yun ang nasa likod ng rehas, kayo mapunta roon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak. Hindi niyo maaalis sa amin ang mag-alala. Ang gagawin ko ay hindi maglalagay sa akin sa kapamakan. Hindi nila malalaman na kumikilos na ako ng palihim. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Mabuti nang wala kayong alam ng nanay mo. Para ako lang ang balikan ng karma. Sa paglipas ng mga araw, kapansin-pansin ang pagbabago sa ikinikilos ni Antonio. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na tama ang suspecha ko sa plano niya. Natatakot naman akong kumprontahin siya. Madalas din dumalaw sa bahay ang panganay naming si Arlon at ang pamilya nito. Nais daw kasi nitong makabawi sa amin. Alam na rin nito kung sino ang salarin. Maski siya nakaramdam ng matinding galit. Gusto nitong sugurin ang bahay ng pamilya Dominguez. Mabuti na lang napigilan siya ni Antonio at ni Orson. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka pa rin kakalmado. Para kasing baliwala na sa'yo nangyari sa anak natin. Akala mo lang yon. Pero araw-araw, para pa rin akong paulit-ulit na namamatay. Ganon ang nararamdaman ko, Rosa. Pinipilit ko lang magpakatatag para sa inyo ng mga anak ko. Ilang buwan na rin mula nang mawala ang anak natin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi natin siya nabibigyan ng hustisya. Naiinip na rin ako pero kailangan pa natin maghintay. Oras na bumalik dito ang Alfie na yon. Mag-uumpisa na ang kalbaryo niya.
Tama bang iniisip ko na balak mong kulamin si Alfie? Oh, igaganti ko ang anak natin sa pinakamatinding sakit na mararanasan niya. Unti-unti ko siyang aalisan ng hininga. Mas matindi sa sinapit ng anak natin ang gagawin ko sa kanya. Pero nangako ka na hindi na babalikan ng ganyang gawain. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang pagkatapos ng nangyari sa anak natin? Wala na tayong batas na aasahan, Rosa. Hindi yun para sa mga katulad natin. Pero hindi pa rin tama ang gagawin mo. Ipasa Diyos na lang natin ang nangyari kaysa balikan mo ang gawain yan. Mas matindi ang parusa niya sa mga taong gumawa ng masama. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Sa tingin mo kaya ay katutuwa ni Bianca ang gagawin mo? Sigurado kong hindi siya magiging masaya sa gagawin mo. Gagawin ko ito para sa kanya. Hindi na mahalaga kung magiging masaya ba siya o hindi. Ang mahalaga sa akin, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Kung walang batas dito sa lupa na uusig kay Alfie, hayaan mo na lang ang langit ang umusig sa kanya. Nakilala mo ko na hindi naniniwala sa Diyos. Pero na makilala kita at biniyayaan tayo ng 3 anak, doon ko siya tinanggap sa buhay ko. Pero bakit kailangan niyang bawiin ang anak natin sa ganoong paraan? Bakit hindi na lang ako ang kinuha niya? Ako na lang sana pinarusahan niya at hindi ang anak natin. Noon ko lang muling nakitang umiyak ang asawa ko. Mula nang mamatay ang anak namin. Bago siya ipinasok sa trabaho ni Paring Abel, pangungulam ang pangunahing ikinabubuhay ng asawa ko. Napagtapos niya ng pag-aaral ang 2 naming anak mula sa perang ibinabayad sa kanya. Ngunit aksidenteng natuklasan ng bunso namin ng lihim niya. Pinatawad siya ni Bianca, pero pinapangako siya na hindi na muling mangungulam. Dahil sa pagmamahal niya sa anak namin, tinalikuran na ni Antonio ang ganong gawain. Sino ang mag-aakala na anak din namin ang magiging dahilan niya para balikan ng ganong gawain? Ipinagtapat din sa akin ni Antonio na lihim niyang sinusubaybayan ng pamilya Dominguez. Hinihintay niya ang pagbabalik ni Alfie. Kahit si Orson, nagtataka na sa kakaibang ikinikilos ng ama. Wala po ba kayong napapansin kay Itay? Hayaan mo na lang siya. Alam mo naman na mahirap ang pinagdadaanan ng pamilya natin. Nag-aalala lang naman po ako baka may gawin siyang hindi maganda. Kung ano man yang tumatakbo sa isipan mo, hindi yun gagawin ng ama mo. Talaga po bang hindi na natin ilalaban ang kaso ni Bianca? Ay, wala na tayong magagawa pa. Gaya ng sinabi ko, ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Hindi ako makapaniwala na ang bilis niyong sumuko. Hindi naman sa ganon. Buhay ang kinuha sa atin. Tapos yung may gawa ay nagliliwaliw lang kung saan. Tapos sasabihin niyo, ipasa Diyos na lang ang nangyari. Orson, bumalik ka dito. Saan ka pupunta? Hindi na ako sinagot ng anak ko. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay namin. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya naman kinuha ko lang ang balabal sa kwarto ko. At saka ako sumunod. Isang kakilala ang nakasalubong ko. At sinabing nagwawala sa harapan ng bahay ng pamilya Dominguez ang anak kong si Orson. Naabutan ko siyang binabato ang bahay. Napansin ko din na basag na ang isang bahagi ng bintana. Akmang dadampot muli siya ng bato nang tawagin ko. Ano bang ginagawa mo? Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Duwag naman pala ang pamilyang yan eh. Bakit hindi nila ako harapin ngayon? Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Baka mamaya ipahuli ka pa sa rumorondang barangay tanod dito sa atin. Ako pa bang ipapahuli nila? Kulang pa nga itong ginagawa ko sa kanila eh. Kumpara sa ginawa ng Alfie na yun. Nakikiusap ako sa iyo. Umuwi na tayo. Bakit hindi niyo ako harapin? Magsilabas kayo! Mga duwag! Ilabas niyo si Alfie! Orson, makinig ka sa akin. Sinabi ng tama na. Bakit niyo po ako pinipigilan?
Ayoko lang mapahamak ka. Hindi sila basta kung sino lang. Kaya po ba kayo natatakot sa kanila? Sa bahay na lang tayo mag-usap, wag dito. Maraming mga mata at tenga ang makakarinig. Hinila ko na ang kamay ng anak ko at kulang na lang ay kaladkarin ko siya pauwi. Hindi ko na rin pinansin ang mapanuring tingin na ibinabato sa amin ng mga tao. Pagdating sa bahay, pinagalitan ko siyang muli dahil sa ginawa niyang panggugulo. Nanatili naman siyang tahimik at nakatungo lang. Nang sumunod na araw, nagulat ako nang humahangos na pumunta sa bahay ang nagmamalasakit na kapitbahay namin. Ibinalita nito na galit daw ang pamilya Dominguez sa ginawa ng anak ko, na naiintindihan ko naman. Balak di umano nilang ipahuli ang anak ko. Bakit akong ipapakulong nila? Kulang pa nga ang ginawa ko sa ginawa ng anak nila eh. Si Alfie ang dapat makulong, hindi ako. Wala tayong laban sa kanila, anak. Kailangan mong umalis muna dito sa bahay. Hindi ako papayag na mahuli ka nila. Baka kung anong gawin nila sa'yo sa kulungan. Saan naman po ako pupunta? Doon ka muna sa kuya mo. Ipaliwanag mo sa kanya ang nangyari. Hindi ka naman pababayaan nun. Paano po kayo? Hindi ko kayo pwedeng iwan ng tatay dito. Huwag mo kaming intindihin ng itay mo. Kaya namin ang sarili namin. Ang importante, makaalis ka dito. Patawarin niyo po ako, Nay. Binigyan ko patuloy kayo ng problema. Huwag mo nang isipin pa yon. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Sige na. Kailangan mo nang umalis agad. Habang hinahanda ni Orson ang mga gamit niyang dadalhin, panay naman ang silip ko sa labas ng bintana. May palagay kasi ako na anumang sandali ay baka may dumating sa bahay para damputin na lang ang anak ko. Nang makatapos sa pag-aayos ng gamit nito, mahigpit na yumakap sa akin si Orson. Sa likod na ng bahay ko siya pinalabas para walang makakita sa kanya ng mga kapitbahay. Kalahating oras pa lang ang nakakalipas nang dumating naman ng mga pulis at hinahanap si Orson. Nagawa pa nilang halughugin ng buong bahay. Kahit anong pakiusap ko na wala ang anak ko, hindi sila naniwala. Naiiyak na lang ako nang makaalis sila. Nag-iwan pa kasi sila ng mga kalat at basag na gamit. Nadatnan ako ni Antonio na naglilinis sa mga kalat na iniwan ng mga pulis na pumunta sa bahay. Ano nangyari dito? May mga galing ditong mga pulis. Hinahanap nila si Orson. Bakit naman nila hinahanap ang anak natin? Anong kailangan nila? Siguro nagsumbong na ang mga Dominguez sa panggugulo ni Orson sa kanilang bahay. Dahil lang doon, ipahuhuli nila ang anak natin. Mas malaki nga ang atraso ng anak nila sa atin eh. Tayo na nga ang biktima dito. Pero bakit tayo pa yata ang lumalabas na masama? Masyado na silang namimihasa. Ginagamit pa nila ang pera nila. Nasaan na nga pala si Orson? Nagawa ko siya mapaalis bago pa dumating ang mga pulis kanina. Sabi ko dun muna siya sa kapatid niya. Mabuti naman. Hindi naman siya pababayaan ng kuya niya. Hindi ba tayo aalis sa lugar na to? Hindi tayo aalis dito hanggat hindi ako nakakaganti. Paano ka makakagante kung hindi naman nagpapakita ang Alfie na yun dito? Baka nga wala nang balak umuwi ang lalaking yun dito sa atin eh. Kung hindi siya uuwi, mapipilitan akong sa mga magulang at kapatid niya gumanti. Tingnan ko lang kung hindi siya magkumahog na umuwi. Pero wala namang kasalanan ng mga magulang niya. Anong wala? Kinonsinti nila ang ginawa ng anak nila. Pwes, sila ang pagbabayarin ko. Iisa-isahin ko sila. Uunahin ko na ang anak nilang babae. Si Alfie lang ang may kasalanan sa pamilya natin. Huwag mo nang idamay ang kapatid niya. Halos kasing edad lang siya ni Bianca. Huwag mo sirain ang kinabukasan ng bata. Wala akong pakialam. Buhay ang nawala sa atin. Inalisan din nila ng kinabukasan ng anak natin. Dapat lang na buhay nila ang lahat ang mawala. Antonio! Kung kukontra ka lang sa mga plano ko, mabuti pang manahimik ka na lang.
Hindi naman sa gusto kitang kontrahin. Ang akin lang kung sino lang sanang may malaking atraso sa atin, sa kanya ka gumanti. Hindi nga nagpapakita ang lalaking yon. Kating-kating ang kamay kong makaganti sa kanya at sa pamilya niya. Napatitig na lang ako kay Antonio. Gustuhin ko man siyang pigilan sa mga plano niyang gawin. Naisip kong tama naman siya. Gusto ko na rin kasing mabigyan ng hustisya ang anak naming si Bianca. Alam kong magagawa lang naming makuha ang hustisya kung gagawin yun ng asawa ko. Ang hindi ko lang gusto ay may madamay pang ibang inosenteng tao. Makailang ulit pang pabalik-balik sa bahay namin ng mga pulis. Mabuti na lamang. Ako lang ang lagi nilang nadadatnan dito sa bahay. Isang hapon, habang nagsisiga ako ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay, nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Orson. Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang ilang beses nang nagpabalik-balik dito ang mga pulis at tinahanap ka? Nag-aalala po kasi ako sa inyo ni Itay. Halika muna sa loob ng bahay. Baka mamaya may makakita pa sa'yo. Sa totoo lang, wala na akong tiwala sa mga taga rito. Huwag po talaga kayo magtitiwala. Alam niyo po ba na meron ding nagpunta mga pulis sa bahay niya, kuya? Mabuti lang po nakaalis na ako ron. Ano ka mo? Tapos pumunta ka dito? Baka mamaya may nakakita sa'yo. Tiniyak ko po na walang nakakita sa akin sa pagpunta ko rito. Ay, wala naman ang tatay mo ngayon. Sayang hindi kayo magkikita. Nag-aalala rin sa'yo yun Nay, magpakalayo-layo na lang kaya tayo. Hindi papayag ang itay mo hanggat hindi siya nakakaganti. Ho? Sa paano paraan po maghihiganti ang Itay? Hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo. Pero tama lang siguro na malaman mo. Hindi ako sang-ayon sa gagawin ng ama mo pero naisip ko na ito lamang ang tanging magagawa natin para makuha ng kapatid mo ang hustisyang nararapat sa kanya. Kung malalagay po sa alanganin ng Itay, kailangan po natin siyang pigilan. Hindi malalagay sa kapahamakan ng ama mo dahil wala namang makakaalam sa gagawin niya. Makapangyarihan po ang pamilya Dominguez. Imposibleng hindi nila malaman ang gagawin ni Itay kung sakali. Sa panahon ngayon, iilan na lang ang nakakaalam sa kulam. Ha? May alam ang Itay sa kulam? At yun ang gagawin niya para makapaghiganti? Oo anak, isang mabagsik na mangkukulam ang itay mo. Totoo po ba ito? Baka sa mukha ni Orson ang pagkalito sa kanyang mga nalaman. Hindi nito kasi akalain na ang nirerespetong ama ay may alam sa itim na salamangka. Maski kasi ito ay kabilang sa mga taong hindi naniniwala sa mga kulam o kahit ano pang kababalaghan. Hindi na rin umalis pa si Orson sa bahay namin. Hinintay nitong dumating ang ama. Nang makauwi nga si Antonio ng gabing yon, sabik na niyakap nito ang anak namin na ilang araw ding hindi nakita. Mabuti naman at dinalaw mo kami ng nanay mo. Pasensya ka na anak. Wala akong magawa para matulungan ka. Ayos lang po tay. Kasalanan ko naman kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon Huwag kang mag-alala anak. Makakaganti rin tayo sa pamilyang yon. Mas matindi mangyayari sa kanila. Lahat po ba sila balak niyong kulamin? Sinabi ba sa'yo ng kinay mo? Opo. Huwag po sana kayo magalit sa kanya. Karapatan ko naman po sigurong malaman ang tungkol sa iniingatan niyong lihim. Dahil sa ginawa ng Alfie na yun sa kapatid mo, muli niyang ginising ang kabilang bahagi ng pagkatao ko na pilit ko ng gustong kalimutan. Nang sabihin niyo ng inay, hindi ako makapaniwala na nasa dugo natin ang pagiging mangkukulam. Namana ko ito sa iyo, maumong lola. Alam kong kasalanan ito sa Diyos, kaya wala akong balak na isalin pa ang kaalaman na ito sa inyong mga anak ko. Kailan niyo po balak umpisa ng paghihiganti niyo? Inumpisahan ko na sa anak nilang babae. Iisa-isahin ko sila hanggang umuwi si Alfie. At pagkatapos, siya naman ang isusunod ko. Ano po ang ginawa niyo sa kapatid niya? Binigyan ko siya ng isang karamdaman na walang lunas. Tama lang po yun. Para maramdaman nilang lahat
kung paano mawala ng mahal sa buhay. Natutuwa ako at sumasang-ayon ka sa akin. Mas lalo kong nararamdaman ang paglakas ng itim kong kapangyarihan. Nandito lang po ako, Tay. Sabihin niyo na kung ano pang maaari kong itulong sa inyo. Wala na, anak. Basta nandiyan ka lang sa tabi ko. Sapat na yon. Naiiling na lang ako na marinig ko ang usapan ng mag-ama. Hindi na rin ako nangialam pa. Tutal alam ko namang hindi sila paaawat sa mga gagawin pa nila. Makalipas lamang ang 1 linggo, nabalitaan na lang namin na namatay na ang bunsong anak ng mag-asawang Dominguez. Ayon sa balita, bigla na lang nagkasakit ang dalaga. Nadala naman di umano ito sa ospital, pero lalong lumala ang kondisyon nito hanggang sa bawian ng buhay. Ayon sa nakasaksi, maraming sugat ang buong katawan nito na nagsimula lamang sa mga pantal. Narinig ko pang nagtatawanan ng mag-ama ko habang pinag-uusapan nila ang nangyari sa dalaga. Tiyak po na magpapakita na si Alfie sa burol ng kapatid niya. Hindi yun makakatiis. Kahit magpakita pa siya, uunahin ko pa rin ang mga magulang niya bago ko siya isusunod. Para makita mismo ng mga mata niya ang unti-unting pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Tama lang na buong pamilya niya maging kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Si Alfie lang ang may kasalanan sa atin. Dapat hindi mo na idinamay pa ang kapatid niya. Pero Nay, kasalanan din naman ni Alfie kung bakit nangyari yun sa kapatid niya. Sana hindi siya nagtago at hinarap ang kasalanan niya. Hindi ko lang kasi maiwasan na maawa sa batang yun. Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong balak pang kumontra sa iba niyo pang plano. Sa kanila ko lang naman gagamitin ang itim kong kapangyarihan. Pagkatapos nito, magpapakalayo-layo na tayo sa lugar na ito. Sana nga matapos na yung paghihiganti mo para lahat tayo makapagsimula muli ng panibagong buhay. Halo ang nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Nalulungkot ako dahil may kailangang madamay na inosenteng tao. Tuwa dahil sa wakas, naiparamdam na rin sa pamilyang yun kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Kapansin-pansin din ang sigla sa asawa kong si Antonio. Masaya na rin ako kahit papano. Nagagawa na kasi ulit magbiruan ng mag-ama ko at sabay-sabay na ulit kaming kumakain. Minsan pumunta ako sa talipapa para bumili ng uulamin namin sa araw na yon. Naulinigan ko ang pag-uusap ng tindera ng isda at isang ale. Anila dumating na raw si Alfie sa lugar nila. Matapos makabili ng ulam para sa araw na yon, agad akong umuwi ng bahay at ibinalita kay Antonio ang nalaman ko. Sigurado ka ba dyan, Rosa? Oo, sigurado ko sa narinig ko. Sa wakas, nagpakita na rin ang lalaking yon. Baka naman matagal na siyang nandito. Baka naman pilit lang siya nagtago nung lamay ng kapatid niya para walang makaalam na nandito na siya. Maaari din. Naisip ko pa naman na kaya niya talagang tiisin ang kapatid. Sa totoo lang nang narinig ko ang pangalan niya kanina, biglang kumulo ang dugo ko. Kung pwede ko nga lang siyang sugurin sa bahay nila, ginawa ko na sana. Naiintindihan kita. Ako man, higit pa sa pagkulo ng dugo ang nararamdaman ko sa taong yon. Gusto ko siyang durugin na sarili kong mga kamay. Gawin mo na sa lalong madaling panahon ang balak mo. Yun lang ang makakapagpatahimik sa ating lahat. Baka yun din ang kailangan ni Bianca para patahimikin na niya ako. Halos gabi-gabi kasi siya nagpapakita sa akin sa panaginip. Madalas din niya akong dalawin sa panaginip ko. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Lalo ko tuloy siyang namimiss. Tuwing gabi nagigisnan ko na lang na wala sa tabi ko si Antonio. Bumabangon naman ako para hanapin siya. Lagi ko siyang nakikita sa labas ng bahay namin habang nakatingala sa buwan. Sa lupa, may nakaguhit na 2 magkabaliktaran na hugis at sulok. At sa gitna nun ay 3 kandilang itim. Alam ko naman kung para saan yun. Kaya hinayaan ko na lang siya.
Bumalik na ako sa pagkakahiga, pero naging mailap na sa akin ang antok. Kinabukasan kahit puyat, bumangon pa rin ako para maghanda ng aming almusal. Gising na rin ng mga oras na yun si Orson. Napansin ko na nakabihis siya at nakaligo na rin. May lakad ka ba ngayon? Opo, Nay. Makikipagkita po ako sa kaibigan ko. Baka po kasi mayroon siyang trabaho na pwede kong pasukan. Hindi ba delikado sa'yo na lumabas? Baka kasi makita ka nila. Sa tingin ko po, Nay, huminto na sila sa paghahanap sa akin. Kahit na, mabuti na yung nag-iingat tayo. Pareho po kasi tayong walang trabaho eh. Baka po kulang na ang panggastos natin dito sa bahay. Paubos na rin po kasi ang ipon ko eh. Huwag kang mag-alala. Ibebenta ko na ang mga alaga nating baboy. At meron nang kukuha ng mga yon. Kaya huwag ka na mag-alala sa mga gastusin natin dito sa bahay. Makakaraos din tayo. Hindi po ba para sana sa pag-aaral ni Bianca mga baboy na inaalagaan nyo? Ay, oo. Pero ngayong wala na siya. Mabuti nang ibenta na lang natin ang mga alaga natin. Lalo ko lang kasi siyang naaalala eh. Habang buhay na po natin siyang maaalala. Kahit saan sulok ng bahay na ito, puno ng alaala niya. Alam ko naman yun. Pero kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay. Siguradong yun din ang gusto ni Bianca na gawin natin. Kung nasan man siya ngayon, konting tiis na lang. Makakamit mo na rin ang hustisya sa pagkamatay mo. O siya, dyan muna kayo at haharapin ko lang ang pagluluto ng almusal natin. Baka mamaya magkaiyakan na naman tayo dito. Tuwing nag-uusap-usap kami, hindi talaga maaaring hindi mabanggit ang pangalan ni Bianca. Pagkatapos kumain, nagpaalam ako sa mag-ama ko na pupunta lang ng talipapa para bumili ulit ng uulamin namin. Nang pabalik na ako, habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa amin, hindi ko akalain na makakasalubong ko si Alfie. Nagsalubong pa ang mga mata namin, pero bigla itong umiwas ng tingin. Akmaring lilihis ng daan ito pero mabilis ko siyang nilapitan. At hindi ko napigilan pa ang bugso ng damdamin ko. Sinugod ko siya ng mga hampas at sampal habang umaagos ang mga luha ko sa mata. Walang hiya ka! Ang kapal naman ng mukha mo magpakita pa dito pagkatapos ang ginawa mo sa anak ko! Tumigil na ho kayo, Aling Rosa! Anong karapatan nyo para sagurin ako? Nakakalimutan nyo na yata kung sinong pamilya ko sa baryo natin. Hindi ko nakakalimutan! Ginagamit niyo ang pera at kapangyarihan niyo para manipulahin ang mga tao at ang batas! Alam niyo naman pala eh. Pero ang lakas ng loob niyong saktan ako. Kulang pa yan sa ginawa mo sa anak ko! Hindi ko ho alam ang sinasabi niyo. Huwag kang magsinungaling pa! Lalo mo lang dinadagdagan ng kasalanan mo sa amin! Wala akong ginagawang masama. Sinungaling! Ikaw ang pumatay kay Bianca! Aminin mo na! Nasa amin ang kwintas mo! Matibay na ebidensya yon! Wala akong aaminin na kahit na ano. Ikaw ang magbabayad sa ginawa mong to sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo kahit sa buong pamilya mo! Talaga lang ha? Sige, tignan natin. Huwag mo akong takutin! Baka sa huli pagsisihan mo pa kung bakit hindi ka nalang sumuko sa mga otoridad! Pinagbabantaan mo ba ako ha? Ano bang magagawa ng pamilya mo? Isa lang naman kayong pobre na napadpad sa lugar namin. Oo, pobre lang kami. Pero wala kami inabusong ibang tao. Hindi katulad mo. Isa kang mamamatay tao. Anong sabi mo? Sige, ituloy mo ang pagsampal sa akin para madagdagan ang kasalanan mo sa amin. Pasalamat ka't matanda ka na. Sa susunod, hindi ko na palalampasin ang gagawin mo. Dinuro-duro pa ako ni Alfie bago siya naglakad palayo sa akin. Sinundan ko pa siya ng matalim na tingin bago ko pinulot ang supot ng pinamili ko na hindi ko na malayang nabitiwan ko pala. Pagdating sa bahay, ikinuwento ko sa mag-ama ko ang pagtatagpo namin ni Alfie at pagbabanta nito. Parehong nagpuyo sa galit ang mag-ama ko nang malaman ng lahat.
Ang kapal naman ng mukha niya para pagbantaan kayo. Sana nga itong may malaking kasalanan sa atin eh. Kanina napansin ko na balisa siya at namumula ang mga mata. Tama nga yatang kumakalat na balita na gumagamit ng bawal na gamot ang taong yun. Posible nga na gumagamit siya. Maaaring na-impluensyahan siya ng mga kaibigan niya sa Maynila. Yun din ang sinasabi ko kay Bianca, kaya pinapaiwas ko siya sa taong yun. Pero hindi pala sapat ang babala ko. Dapat protektahan ko siya sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo naman ang lahat para sa kapatid mo. Sadyang demonyo lamang ang Alfie na yon, kaya nakagawa pa rin siya ng paraan para malapitan si Bianca. Iyak na magsusumbong yun sa mga magulang niya sa ginawa sa kanya ng inay. Eh di magsumbong siya. Mabuti nga yun eh. Sigurado magpapapunta sila rito ng mga tao para guluhin tayo. Paghahandaan natin ng mga taong yon. Nang gabing yun sinadya naming huwag magbukas ng ilaw. Kaya naman inakala ni Alfie at ng mga kasama nito na walang tao sa bahay. Napangisi pa ito sa pag-aakalang natakot kami. Kaya umalis na lamang. Inutusan niya ang mga kaibigan na pasukin ang loob ng bahay at kunin ang pwede pa nilang pakinabangan. Ngunit nasa bungad pa lang sila ng pinto. Sinalubong na sila ng napakaraming paniki. Napasigaw pa ang ilan sa kanila sa pagkagulat, pero hindi natinag si Alfie. Siya na ang unang humakbang papasok sa loob ng bahay namin. Napako naman siya sa mismong sala ng bahay nang makita ang imahe ni Bianca. Naliligo sa sariling dugo habang hindi na makilala ang mukha nito. Nakaluwa pa ang isang mata habang nakatingin sa kanya. Doon na siya kinilabutan at nagsisisigaw. Napatakbo na lamang siya palabas ng bahay habang nakasunod ang mga kasama. Kinabukasan isang balita ang gumulat sa mga taga-baryo. Namatay na rin kasi si Ginang Dominguez. Ayon sa kumakalat na balita, kapareho di umano ang naging sakit nito sa namatay na anak dahil sa magkasunod na pagkamatay ng anak at asawa. Hindi na kinaya ni Ginoong Dominguez ang pangyayari. Natagpuan ng isa sa kanilang kasambayang katawan nito na nakabigti sa kisame ng kwarto nito. Sayang, nakaligtas siya sa aking paghihiganti. Ngayong wala na ang buong pamilya ni Alfie. Sa tingin ko mas matindi pa sa kulam ang nararanasan niya ngayon. Gusto ko pa rin siya magdusa. Kailangan siya mismo magbayad sa kasalanan na ginawa niya sa anak natin. Sige, ikaw na ang bahala. Siya nga pala, nakuha ko na ang perang pinagbentahan ng mga alaga nating baboy. Pwede na tayong magbagong buhay sa ibang lugar. Oo, Rosa. Tatapusin ko lang ang huling misyon ko. Pagkatapos, magpapakalayo-layo na tayo. Siguro habang hinihintay ka namin ng anak mo, mag-iimpake na kami ni Orson ng ibang gamit natin. Bago isagawa ng asawa ko ang huling orasyon niya, wala kaming kaalam-alam na makikipagkita muna siya kay Alfie. Nasubaybayan niya kasi kung saan ito pumupunta at kung kailan walang kasama. Habang pauwi na sa kanilang bahay ang lalaki, biglang humarang si Antonio sa daraanan nito. Hindi agad siya nakilala ni Alfie dahil sa sombrerong buli na suot niya. Nang mag-angat ng paningin ng asawa ko at nakilala ni Alfie, nanlaki bigla ang mga mata nito at akmang tatakbo palayo. Huwag mo nang tangkaing tumakas, Alfie. Kahit saan ka magpunta, susundan ka ng sumpa ko. Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Bakit ayaw niyo akong tigilan? Malaki ang atraso mo sa amin ng pamilya ko. Lalo na kay Bianca. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo nang itanggi. Nasaan ang kwintas mo? Ano kung akong pumatay kay Bianca? Pakipot kasi ang anak mo eh. Pasalamat nga siya, pinagtunan ko pa siya ng pansin. Samantalang isa lang naman siyang probinsyana. Kaya ba walang awa mo siyang pinatay? Ha? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Aksidente lang ang nangyari. Sinungaling! Dahil lang sa pagtanggi ng anak ko sa'yo, pinatay mo na siya?
Wala kang awa. Hindi man lang kita kinakitaan ng pagsisisi sa ginawa mo. Bakit kasi hindi nyo pa tinanggap ang perang binibigay sa inyo ng mga magulang ko? E di sana wala na tayong problema. Kung ngayon kayo hihingi sa akin, wala akong pera. Hindi ko kailangan ng pera mo. Buhay ang kinuha mo sa pamilya ko. Buong pamilya mo ang kapalit. At isusunod na kita. Teka lang, huwag mong sabihin na may kinalaman ka sa nangyari sa ina't kapatid ko. Ipagtatapat ko na sa'yo. Tutal, makakasama mo na ang pamilya mo. Kinulam ko sila. Ano? Kulam ba ka mo? Nagbibiro ka ba? Hindi totoo ang kulam. Pues, maniwala ka. Dahil ikaw na ang susunod ko. Ipaparanas ko sa'yo ang sakit na naranasan namin nang mawala si Bianca. Mang Antonio, huwag po. Patawarin niyo na po ako. Ayokong mamatay katulad ng mama at kapatid ko. Ayoko sa ganun mamatay. Maawa po kayo sa akin. Bakit? Nung bang nagmamakaawa sa'yo ang anak ko? Naawa ka ba sa kanya? Ha? Di ba hindi? Susuko na lang po ako sa mga otoridad. Huwag niyo lang po ako kulamin. Kung gusto niyo, samahan niyo pa ako. Sana noon mo pa yan ginawa. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Lahat po gagawin ko. Huwag niyo lang po ito na yung binabalak niyo. Mga magulang ko naman po kasi may gusto na magtago ako eh. Kahit lumuhod ka pa para sa buhay mo, hindi na magbabago ang isip ko. Mang Antonio, marami po akong pangarap sa buhay. Pangako po magbabago na ako. Patawarin niyo lang ako. Marami din pangarap si Bianca na sinira mo lang. Hindi ko po kasi alam ang nangyari sa akin noon eh. Parang nawala po ako sa sarili ko. Dahil sa pagpapalayaw ng mga magulang mo sa'yo, hinayaan ka nilang malulung sa masamang bisyo. Saan po kayo pupunta? Huwag mo na kayong umalis. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo akong iwan dito. Nagmistulang bingi ang asawa ko sa pagmamakaawa ni Alfie rito. Napangiti pa siya dahil tila musika sa kanyang pandinig ang iyak ng pagmamakaawa ng lalaki. Si Alfie naman, mula na magkaharap sila ng asawa ko at matuklasan ng katotohanan, mas naging balisa siya at ayaw maiwang mag-isa sa kanilang bahay na ipinagtataka ng mga kasama. Magsisiman siya, batid niyang huli na ang lahat. Nang sumunod na gabi, sa mismong silid na ginagamit nung nabubuhay pa si Bianca, doon isinagawa ni Antonio ang orasyon. Ang huling kulam para kay Alfie. Kasalukuyan ako nasa may pinto at nakasilip sa ginagawa niya. Maraming kandila ang nasa paligid. Isang manika na may buntot at sungay ang hawak ng asawa ko, habang umuusal ng wikang hindi ko maintindihan. Ilang sandali pa, isa-isa na niyang itinutusok ang mga karayom sa manika. Sa bahay kung saan naroon si Alfie, kasalukuyan itong namimilipit sa sakit ng dibdib. Parang pinipiga ang puso nito sa matinding sakit na nararamdaman. Nagpapagulong-gulong na rin ito sa sahig habang sapon ng dalawang kamay ang dibdib. Sakit! Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo ako! Habang namimilipit sa matinding sakit si Alfie, palakas naman ng palakas ang inuusal na wika ni Antonio. Bigla ring lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Nang tingnan ko naman ang mga bintana, nakasara naman ang mga ito. Gumapang din ng kilabot sa buong sistema ko dahil sa kakaibang lamig na bumabalot sa kwartong yon. Marahan ko nalang isinara ang pinto at saka bumalik sa sala
Nadat na naman ako sa ganong ayos ni Orson. Ayos lang po ba kayo, Nay? Ha? Oo naman. Nasaan po pala ang itay? Nasa kwarto ni Bianca. Huwag mo muna siyang abalahin, iho. May ginagawa kasi siya. Isinasagawa na po ba niyang huling kulang para kay Alfie? Ganun na nga. Nay, huwag niyo po sanang mamasamay ng pag-uusisa ko. Bakit po sa kabila ng alam niyong isang mangkukulamang itay, tinanggap niyo pa rin siya? Dahil mahal ko ang tatay niyo. At hindi ko pinagsisisihan na tumagal kami ng pagsasama. Tsaka noon pa, puro masasamang tao lang ang kanyang kinukulam. Kapag po halimbawa na mawala ng itay, hindi na rin po magpapatuloy sa pamilya natin ang kaalaman sa kulam? Yun ang mas makakabuti. Pero Nay, gusto ko pong akong magpatuloy sa ginagawa niya. Hindi ako papayag. Hindi mo pag-aaralan ng kulam. Katulad din po ng itay. Sa masasama ko lang po gagamitin ang kaalaman ko sa kulam kung sakaling papayag ang itay na sa akin niya ipamana. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero Nay, Tama ang inay mo. Hindi ganun kadali ang maging mangkukulam. Balang araw, sisingiling ka nito kahit sabi mo pang ginamit mo lang ang nalalaman mo sa kulam sa masasamang tao. ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Nararamdaman ko na sinisingil na ako ng mga ginawa kong kasalanan. Bago pa man kami makasagot ng anak kong si Orson, sunod-sunod nang dinalahit ng ubo si Antonio. At pagkatapos ay sumuka ng dugo. Agad ko siyang nilapitan at hinagod ang likod niya. Si Orson naman ay kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Hindi ko maiwasan na matakot sa nakita kong dugo sa sahig. Alam kong hindi dapat baliwalain yun. Bumalik na rin si Orson at iniabot sa kanyang ama ang baso ng tubig. Pero nanatili lang yung hawak ni Antonio. Huwag kang malungkot. Hindi pa naman ako mawawala agad. Kung biro man yan, pues hindi ako natutuwa. Malaki ang nawala sa aking lakas ng sunod-sunod kong gawin ng orasyon. Tsaka, may edad na rin kasi ako. Ano pong mangyayari sa inyo, Tay? Ayoko munang isipin ang bagay na yan. Ang importante, magkakasama tayo. Kahit hindi na tayo kumpleto. Sorry, Tay. Kung sinuportahan ko ang plano niyo, sana pinigilan ko kayo. Sana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kahit pinigilan niyo pa ako ng nanay niyo, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Tay, huwag niyo po kaming iiwan ng ina at kuya, ha? Kailangan pa po namin kayo. Tama ang anak mo, Antonio. Hahanap tayo ng magaling na manggagamot. May pera naman tayo dito eh. Yung pinagbentahan ng mga alaga nating baboy. Huwag na. Itabi niyo na lang ang pera. Huwag niyo nang sayangin sa pagpapagamot niyo sa akin. Nararamdaman ko na kumalat na sa buong katawan ko ang karamdaman ko. Walang saysay ang buhay ko kung mawawala ka sa amin. Tanggapin na lang natin ang mangyayari. Ayoko na kayong umasa pa. Bakit po ba sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari sa pamilya natin? Pasensya na kayo kung pati kayo nadamay sa karma na para lang sa akin. Naging napakabuti niyo sa amin. Hindi dapat kayo pinaparusahan ng ganyan. Kaya ayoko nang maisa sa inyo ang magmana ng aking kaalaman. Kahit gaano ka pa kabuti, oras na tinanggap mo ang itim na kapangyarihan, kaakibat na nito ang paniningil. Ayoko na kapag nagkapamilya ka, pati sila ay madamay. Naiintindihan ko na po. Umiiyak na niyakap namin si Antonio. Maaaring isang mabagsik na mangkukulam ito. Pero walang kapantay ang pagiging mabuti nitong asawa at ama sa mga anak namin. Kung nagawa man niyang muling balikan ng dating gawain,
Dahil yun sa pagmamahal niya sa anak naming si Bianca. Kahit mahirap, pinilit kong maging masigla sa harapan ni Antonio. Mas pinagsilbihan ko pa siya kumpara noon. Maging si Orson ay naging mas malambing din sa ama nito. Nakarating din sa aming kaalaman na wala na rin si Alfie. Isang malayong kamag-anak umano nito ang nagpalibing sa lalaki. Marami din ang kumalat na balita na baka daw kinulam ang buong pamilya nito dahil sa pare-pareho ang karamdamang dumapo sa mga ito, maliban kay Ginoong Dominguez. Lumayo na tayo dito bago pa nila maisip na ako nasa likod ng lahat ng ito. Ayokong pati kayo ay madamay sa galit ng taong bayan. Oo, nakahanda naman na ang lahat ng mga gamit natin. Aalis tayo sa lalong madaling panahon. Nakausap ko na rin si Paring Abel. Handa niya tayong tulungang makaalis dito. Gabi namin naisipang umalis sa baryo na yon, kung kailan mahimbing nang natutulog ang mga tao. Bago sumakay sa jeep ni Paring Abel, pinagmasdan ko sandali ang bahay na naipundar ni Antonio. Marami kaming alaalang naiwan sa bahay na yon. Iniwan na rin ni Antonio ang mga gamit niya sa pangungulam. Mahigpit din ang bilin namin kay Paring Abel na kailangan masunog ang bahay sa lalong madaling panahon. Kailangan dun na rin magtapos ang itim na kapangyarihan ni Antonio. Dinaanan na rin namin ang panganay naming anak na si Arlon at ang kanyang buong pamilya. Sa isang malayong baryo kami napadpad. Doon muli kami mag-uumpisa ng panibagong buhay. Yun na rin ang huling sandaling nakita namin si Paring Abel. Malamig na dito sa labas. Mabuti pang tara na sa loob ng bahay. Mamaya na tayo pumasok. Gusto ko munang panoorin ang paglubog ng araw. Baka kasi ito na ang huling sandaling matutunghayan ko ang paglubog nito. Huwag mong sabihin yan. Matagal mo pang mapapanood ang paglubog at pagsikat ng araw. Araw-araw pa kitang sasamahan. Salamat sa iyo at sa mga anak natin. Naging makabuluhan ang paglalagi ko sa mundong ito. Hindi mo kami kailangan pasalamatan. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Naging mabuti kang haligin ng tahanan. Sa wakas, makakasama ko na rin ang bunso nating anak. Madalas ko siyang magisnan na nasa paanan ng hinihigaan ko. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Gusto na niyang sumama ako sa kanya. Pwede mo bang sabihin kay Bianca na sa susunod na magpakita siya sa'yo na huwag ka muna niyang kunin? Hindi naman siya may kagustuhan na kunin ako. Napag-utusan lang siya na sunduin ako. Antonio, malapit ng mga nakangasawa ni Orson. Ayaw mo bang makita ang apo mo sa kanya? Gustong gusto ko. Kaya lang, baka hindi ko naabutan. Alam kong hindi pa buo ang pagbabalik loob mo sa may kapal. Subukan mo tumawag sa kanya at humingi ng tawad. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa hihingin kong kapatawaran sa dami ng mga naging kasalanan ko. Basta galing sa puso, ibibigay niya sa iyo ang hinihingi mong kapatawaran. Kitang-kita na ang pagkahapos sa buong itsura ni Antonio. Malaki na rin ang ikinabagsak ng katawan nito. Humpak ang pisngi at nanglalalim ang mga mata. Hindi na rin siya makalakad kung walang alalay. Pinahid ko na lang ang mga luhang na malisbis sa pisngi ko. Habang nakaakbay ako sa kanya, sabay na naming pinanood ang paglubog ng araw. 3 araw mula noon, hindi na nakabangon si Antonio sa higaan. Binubuksan ko na lang ang bintana sa kwarto niya para makapasok ang silahis ng sikat ng araw. Kinabukasan, nagisnan na lang namin siyang wala ng buhay. Namatay siya habang mahimbing na natutulog. Walang tigil ang iyak ko
na parang gusto ko na lang din sumunod sa asawa ko. Sa gitna ng pagdadalamhati ko, mga anak ko ang naging karamay ko. Kaya nagawa kong malampasan ang nangyari sa amin. 1 buwan pagkatapos mailibing si Antonio, pinilit kong maging normal muli ang mga buhay namin. Sa kabila ng hindi na kumpleto ang pamilya ko, kinalimutan na rin namin ang lihim ni Antonio. Tanging si Orson lamang at ako ang nakakaalam sa mga ginawa ng ama nito. Sa kasalukuyan, mag-isa lang ako nakatira sa bahay namin. May sari-sarili na rin kasing bahay ang 2 kong anak na nasa malapit lang naman. Araw-araw naman nila akong binibisita at minsan naman ay naroon ng mga apo ko. Kung dati ay si Antonio laging nanonood ng paglubog ng araw, ngayon naman ay nakaugalian ko na rin na hintayin ang pagsikat at paglubog ng araw. Pakiramdam ko kasi, sa pamamagitan nito, kasama ko pa rin si Antonio. Wakas,